dear beloved, Boss Mike, Cervera! Yo, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na nga mga kababayan, nako, oo, sa mga nagsasabi na ang Mindanao daw ay para sa mga Duterte lang. Kaso mga kababayan, eto na ang mga kababayan nating mga Muslim sa Mindanao ang nagsasabi na, opo na, ha? Para kay BBM daw yan. Pero bago natin umpisan mga kababayan itong talakayin natin, opo, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. So, eto na mga kababayan. Eto na, huwag na nating patagalin. Pasok! Yan. Yung Mindanao, BBM yan. Kita nyo? Ang Mindanao mga kababayan ay BBM yan. Kung inyong maalala, ang pagmamahal din ni Pangulong Bongbong Marcos sa Mindanao ay talaga namang hindi matatawaran. Nagkaroon ng mga pagtagtuyo, pagbaha, kung ano man, bagyo, nandyan lagi si Pangulo. Maraming binigyan ng mga lupa, titulo, winave yung mga utang ng mga magsasakarian, ayuda, tulong galing sa gobyerno para maramdaman. Ano po? Yang mga ayuda na yan na laging binabatikos ni Digong. Buti nga alam nyo kasi ganito yung mga kababayan. Buti nga itong gobyerno na ito, abay tumutulong, makikita nyo, na ayaw ng mga grupo ni Duterte. Bakit kanyo? Kasi hindi nila nagawa yan. Sabi nga nila, kapag hindi mo natapatan, siraan mo na lang. Yun. Kaya yun ang ginagawa nila, sinisiraan. Biruin mo yung tao gumagawa ng mabuti, dinudumihan. Ganon sila kadesperado. Kaya hindi naman maitatago dito sa mga taga Mindanao na talaga naman si Pangulo, mahal nila kasi nakikita yung ginagawa. Pasok ko yan. Opo. At saka yung farm, puro BBM yan. Nasa farm ko. Pati barn, mga kababayan, puro BBM yan. Ano? Ano kayo ngayon? Ano masasabi nyo ngayon dito? Yung mga DDS, sinasabi nyo, Mindanao, kay Digong yan. Davao nga, nahihirapan . Pagka natalo si Digong sa Davao, nako, kahihiyan. Mapapahiya kayo. Mapapahiya kayo. Pag natalo si Digong, tandaan nyo, tatawanan namin kayo. Sabi nga ni Byron, di ba? Tatawanan namin kayo. Puta, tapos na. Kung si Digong hindi naman nalo sa Davao mismo, wag na kayong umasa na mananalo pa sila sa buong bansa. Di ba? Kung yung Davao mismo hindi ka na manalo, gusto mo manalo ka pa uli sa buong bansa. Di ba nga kaya ka hindi na tumakbo kasi yung rating mo nasa dulo? Tuloy. Huwag po nilang isipin na ang mga taga Mindanao lahat is Duterte. Kita nyo? Huwag nyo daw isipin mga unggoy kayo na na ang Mindanao para lang daw sa Duterte. Sabi ni ate. Ayan mga taga Mindanao ito. Nagsasalita na to. Nakakahiya, no? Biruin mo, taga Mindanao, taga lugar nyo. Sinusuka kayo. Sinusuka ang mga Duterte ng mga to. Tandaan po nila si Duterte ang nagpadurog ng moski ng Marawi. Tandaan nyo daw. Mabigat yun, Tandaan nyo. Si Duterte ang nagpadurog sa moske ng Marawi. Yun nga yung bulong-bulungan na si Duterte daw ang may gawa ng digmaan dyan sa Marawi. Siya daw ang may kagagawan yan. Sabi sa mga bulong-bulungan. Kita nyo kung gaano kasama yan? Sila mismong taga Mindanao ang nagsasalita niyan. Tapos gusto nyo pa yan?
Sasama ng ugali niyan. Sabi nga ng iba, demonyo yan. Tapos ano? Aba, kulang na lang, sambahin nyo yan. Kaya nga lagi kong sinasabi, ano yan? Santo Digunyo? Na kailangan sambahin nyo? Check na yan, oh. Tuloy. Hindi man lang niya nirespeto ang muski ng Marawi. O, kita mo, hindi ay, boss, ma'am, madam. Santo Papa nga, hindi nirespeto. Yan pa kaya nga, mosque nyo. Santo Papa na yun, ha? Magkaiba man ng paniniwala sa relihiyon, pero ang mga tao sibilisado na ngayon. Meron ng pagrespeto sa bawat paniniwala pagdating sa relihiyon. Kaya nga sabi ko, wag natin pag-usapan kung ano paniniwala nyo sa mga relihiyon. Dahil ang kailangan lang respeto sa bawat isa sa atin. Kung ano man yung kinakaaniban, pinaniniwalaan, di na dapat kailangan pag-usapan. Respeto lang ang kailangan. Inuulit ko lang. Di po ba? Ganon. Oh, kahit ano pa bang panig kayo, Muslim, Kristiyano, o ano pa man, born again, Iglesia ni Cristo, o ano pa man, mga kababayan, respeto lang ang kailangan natin sa bawat isa. Paniniwala nyo yan, nire-respeto ko yan. Di po ba? Ano yun, ate? Diba? Kaya kayo mga Muslim, alam mo nung dinurog yung muski ng Marawi, ako basilan ako Sa totoo lang, nag-viral ako sa... Oh, ayan na, nag-viral pala si ate. Oh, taga Basilan. Oh, bakit ate? Ano mo nasabing dinurog? Sa libingan mo kaya rin. Ay, mga nung nadurog ko yan, umiyak po ako. Umiyak pala si ate, kita nyo. Umiyak nung nadurog. Oh, kagagawan daw ni Digong. Umiyak ko umiyak po ako nung dinurog. Kaya sunga-sunga na lang po yung mga ibang Muslim kung bakit si Duterte yung ino-idolo nila. Oh, syunga-syunga daw kayo. Kapag inidolo nyo pa raw si Digong, syunga-syunga daw kayo. Si ate, malupit din banat nito. Mga kababayan, syunga-syunga daw eh. Galit na galit, oh. Nako, mga kababayan. Kaya mga kababayan, yan ang patunay na na etong mga Muslim ay hindi rin lahat, hindi lahat umaayong kay Digong. Malamang nga dyan, majority pa dyan kay Pangulong Bongbong sasang-ayon eh. 'Di ba? Ang Mindanao, ang BARM, kay Pangulong Bongbong daw yan sumasang-ayon. So, mga kababayan, itong mga DDS na engot-engot na yan, sabi na rin ni ate, abay mag-isip-isip kayo. Yung bayaran dahil wala talaga silang loyalist. Wala. Sa bagay, wala kayong loyalista. Kasi yung iba, tinalikuran na kayo, di ba? Tinalikuran na sila mga kababayan eh. Ang mga Marcos, mula noon hanggang ngayon, nandito pa rin, pinaglalaban pa rin ang mga Marcos dahil ang paniniwala ng mga loyalista. Ang mga Marcos lang ang mayroong pagmamahal sa ating bayan. Duterte, issue, nagnakaw lang. Parmali, droga, sugal, lahat yan. Pinakyaw na nga lahat ni Digong ng kasamaan. Di po ba, mga kababayan? Hanggang Davao lang sila. Tanggapin nila. Hanggang Davao lang kayo, Digong! Hanggang Davao lang daw kayo, tanggapin nyo na yan. Sa ayaw at gusto nyo, yan lang ang inyong kakayanan. Davao, ate, baka nga sabi ko kanina, matalo pa yan. Di ba? Baka matalo pa yan mga yan. Bakit, mga kababayan? Bakit? Sandamukal Na paano yan? Nalaman na ng taong bayan to. Sa kasalanan, si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa, at si former President Rodrigo Roa Duterte. Can you please enlighten us? Panagutin si Digong, si Bato, si Bongo,
Si Duterte. Lahat. Oo, si Pulong. Yan, mga kababayan, nalaman na ng tao yan. At hindi lang yan gawa-gawa dahil maraming tao nagpatotoo dyan. Kung hindi pa rin kayo mamumulat sa katotohanan, abay, tama yung sinabi ni ate kanina. Na mga kababayan, na mga mga syunga-syunga kayo. Ayaw nyo pa rin paniwalaan mismo. Itong mga taga Mindanao, ulitin ko, sabi niya mismo, hanggang Davao lang ang mga Duterte. At naniniwala ako dyan, bakit kanyo? Kung buong Mindanao, di sana napuno nyo na yung EDSA. Kung merong mga mangilan-ngilan na nandito sa Luzon, di sana napuno kayo dyan. Kaso wala, mga kababayan. Wala tayong nakita maliban sa 30 kasama aninong nagrally sa EDSA. Di ba? 30 lang kayo. Putik na yan, pumunta pa si Sara Partida. Tapos wala namang pumunta. Anyway, mga kababayan, hanggang dito na lang. Ano po ang masasabi niyo po rito? Sa ating topic ngayong araw, paki-comment naman. At huwag niyo pong kakalimutan, mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.